Ipaliwanag muna natin saglit kung ano ang California Dial. Ang mukha ng mga relong ito, mga Mr. at Mrs. ay parang mga anak ninyo. Isipin lang natin na parang ang mata, kilay at kutis ay galing kay Marian, pero ang kisig at ang nguso nito ay galing kay Bayani. Oo, hindi pangkaraniwan ang mga relong ito, pero ang DG010 ng De Guzman ay pang beauty pageant pa rin ang dating at may kisig din. Ang video ito ay hatid sa inyo ng De Guzman & Co. Gawang Pinas to mga bros. Kung lumaki kayo sa Citizen, Seiko at G-Shock, sigurado kung magustuhan nyo itong Filipino microbrand na to. Hindi lamang to gawang atin, pang worldwide din ang quality at dating. Ayos na ayos ang laki nito at may forma siyang pangtapat sa mga vintage brands gaya ng Blancpain at Rado. Saktong-sakto lang sa mga maliliit na wrist na gaya ko at komportableng suotin. May mga magsasabi na pag lumampas ang mga lugs sa lapad ng pulso nyo ay masyado na malaki ang relo. Pero basic guideline lang yan. Depende pa rin sa kung gaano kayo ka-confident sa pagdala ng relo. Alam yan ng De Guzman & Co. Kaya dinisign nila ang DG010 na maging isang strap monster. Ang channel natin ay mahilig sa strap changes kaya naman excited ako na reviewin tong diver na to. Kita nyo naman sa leather strap, wow ang dating at ready na ipares sa mga shorts at shirts. Super versatile to, kaya kahit nakaslacks ay okay din. Ang leather strap na to ay galing sa DG013 ng De Guzman. Abangan nyo lang mga bros sa channel natin ang review na yun. Ang benefits ng leather strap ay mas suwabing fit sa pulso. Minsan kasi ang mga metal bracelets ay hindi sumusunod sa hubog ng kamay nyo, kaya dapat meron kayong spare na straps. Isa pa, para na rin kayong may isa pang relo pag nagpalit ng strap. Binabago nyo kasi ang itsura nito. Kaya naman sa bawat DG010 na bilhin ninyo, may kasama siyang extrang polyurethane strap. Dahil watch collectors din ng founders ng De Guzman, alam nila na sulit ang value ng relo kung may extrang strap na kasama. Very popular sa mga watch enthusiasts ang Tropic style strap na to at tumatagal din sa tibay. Balik tayo sa design. Dahil 20mm ang lug width nito, madali kayong makakahanap ng mga premium na options gaya nitong Silkwood straps ng Artem. Medyo mahal to pero talaga namang signature style ng Blancpain divers ang ginagaya natin. Waterproof at super tough siya. Kaya naman kahit lapain kayo ng patin, sigurado naman kayo makakasurvive ang strap at reel ninyo. May mga drill lug holes din siya sa gilid para mas madaling palitan yung straps. Kung init at kagubatan naman ang kaaway nyo, palitan natin ng NATO o fabric strap. Kaya niya ring dalhin to at very easy na pangharabas, di ba? Mahaba ang mga ganitong straps, kaya kahit na medyo napabayaan kayo sa kusina ni nanay, pwede rin kayong makipagsabayan sa style gamit ang DG010. Isa pa, mura lang ang mga NATO straps na to guys. Kayang-kaya nyong bumuo ng strap collection na may iba't ibang kulay na pangterno sa attire nyo. For example, tong light gray na NATO na to. Hindi siya agaw atensyon, kaya naman mas nabibigyan ng pansin ang deep red dial ng relo. Mas may enjoy natin ang mga relo natin kahit saan pa ang lakad ng tropa. Compare naman natin siya sa mga Blancpain. Mabango ang Blancpain recently dahil sa collaboration nila with Swatch. Ang Scuba Phantoms ay malapit sa case style at size nito pero mas mabigat at mas matibay ito dahil gawa ito sa stainless steel, di gaya ng Swatch na yari sa plastic. Mas magaan din sa bulsa dahil mahigit pa sa $400 ang Swatch na to. Against naman sa mga actual na 50 Fathoms, makikita natin ang mga similarities. Skin divers ang tawag sa ganitong mga dive watch dahil sa slim profile ng lugs at manipis na hugis ng case. Kung vintage na skin divers ang pag-uusapan, kilala sa mga collectors ang FF case na to. Pinauso kasi ng Blancpain ang mga curved lugs at dome bezels na to, kaya para na rin kayong may 50 fathoms sa kamay nyo dito sa DG010. Pero di gaya ng vintage na mga Blancpain, ang dome crystal na to ay gawa sa sapphire crystal, scratch resistant all the way. Kita din dito ang malaking crown na walang crown guards. Medyo mas malaki ang sa De Guzman at mas madaling pihitin. Lastly, ang mga markers ng bezel ay inspired din ng 50 Fathoms pero dito may kulay na di gaya ng signature black tone ng Blancpain. Pansinin din ang cream colors ng mga markers. Vintage ang dating pero gawa sa modern durable materials. Ang advantage ng mga bagong relo ngayon ay ang murang price point with premium na features. Tunay na mga dive watch to dahil sa screw down crown. Huwag lang kakalimutang higpitin bago sumisid mga guys.
Ang Seiko caliber din sa loob nito ay super popular kaya madaling ipa-service kung kailangan. Maraming nagsasabi na hindi kailangan ng date feature sa mga dive watch kasi hindi nyo naman kailangan malaman ng date sa ilalim ng tubig. Pero para sa mga full-time Shokois ni Aquaman, ang date window na to ay para sa inyo. Pakinggan nyo to. Yan ang luxury sound ng dive bezel ng DG010. Sulit talaga para sa price. Tingnan nyo naman ang mga close-ups. Ang dome crystal ng bezel na to ay may lalim na hindi nyo may experience sa mga ordinaryong bezel inserts. Ayos na ayos din tong tinatawag nilang beads of rice bracelet. Vintage din ang styling niyan. Favorite din yan ng mga watch fans at napaka-komportable din sa pulso. Meron din mga maliliit na detalye gaya nitong logo sa crown at signature din sa clasp. Itong clasp lang ang part na hindi ko ganong gusto. Kung meron silang tinipid sa budget, sure ako na dito yun sa clasp. Pero matibay pa rin to mga boys, kaya okay lang. At kung fans kayo ng decompression charts ng Citizen, naka-etch din yan sa case back. Super cool, di ba? Okay, focus naman tayo dito sa dial. Ito talaga ang unique sa relong ito. Hindi pangkaraniwan ng dial nito. Iba ito di lamang sa printed index, pati na rin sa texture. Typical, ang grain ay galing sa gitna ng relo pero dito paikot siya sa buong dial. Siyempre pa pambansang kulay natin ang pinagbasihan nito pero hindi masyadong obvious na para bang may bandila kayo sa kamay. Bilib ako sa design niya. Ang timplang Pinoy ay mapapansin nyo rin sa baybayin script na ginamit sa pang-itaas na mga numerals. Hindi ko alam basahin to pero old school Pinoy talaga ang personality. Samahan pa ng De Guzman apelyido at siguradong Filipino ang impression to para sa mga nakakaalam. Pero hindi man nila alam na Pinoy kayo, halata pa rin na watch geek kayo sa DG010. Hindi ako fan ng California dials. Naiilang kasi ako sa hindi magkakaparehong mga numerals nito. Pero dito, hindi ko yun randa. Kasi mas nagtuon sila ng pansin nila sa dive watch style ng relo at para bang binudburan lang ng Filipino flavor sa mga lugar na kailangan. Pinapakita nito na hindi kailangang ipamukha sa tao ang heritage ng isang bagay para maging proud sa pagkakagawa nito. Madadala din kasi yan sa kung anong pangunahing hilig ng mga bumibili. Kaya naman kahit hindi nyo ipaliwanag kung bakit astig ang dive watch na to, isang tingin lang at huli agad na watch enthusiast kayo pag suot nyo to. Higit sa lahat, gawa ito para sa masa. Sa halagang 16,000 pesos, sulit na sulit sa wallet ang relong to. Mahirap tong tapatan lalo na at gawa ito sa sapphire glass at may kasama pang extra strap. Kaya naman kahit saan man kayo pumunta, araw man o gabi, ang DG010 ay handang dalhin ang forma nyo sa next level. Kaya mga guys, kung solid specs ang hanap nyo with a Filipino spirit, dito na kayo sa DG010. At yan mga guys, ang DG010 ng De Guzman. Yung red dial niya ay napakaganda, nakakabighani. Narinig niyo pa ba yung salitang yun? Nakikita niyo na kung gaano ako katanda. No? Meron din siyang blue version at maraming nagsasabi dapat yung blue version na kinuha ko. Pero nakita niyo naman, no? Naipaparis ko tong red na model ng DG010 sa mga damit ko. At pihadong yun din ang gagawin nyo pag meron kayo nito. Yan ang isa sa mga micro brands na re-reviewin natin. Meron pang isa na itatagalog version natin, itong DG013. Abangan nyo yan. Ito naman ang dress watch model nila at sa palagay ko mas gusto ko to kaysa doon sa DG010. At kung gusto nyo pa ng iba pang mga micro brand reviews, tingnan nyo lang ang ating channel. At kung gusto nyo pa ng Tagalog version nito, sabihin nyo lang at handa ako na ipahiya ang sarili ko at tawanan ng aking misis. Kita nyo naman, no? Babagay ito sa mga damit na meron ako, yung red, ano ba yan? Natawanan ako ng misis ko. Palbasa, hindi niya ako narinig na magtagalog lagi eh.